Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang laman ng kanilang isip. Ang tibok ng kanilang dibdib. Ang lamyos ng kanilang boses. Alamin. Damahin. Dinggin. Ang maliliit nilang tinig. Lumad ang tawag sa mga grupo ng katutubong pangkat na nasa katimugan ng Pilipinas. Ilan sa mga pangkat na ito ay isinilang sa Pilipinas, bagamat ang iba naman ay mula sa mga karatig bansa sa Asya, kagaya ng iba nating ninuno. Sila ay nanirahan at naunang maging mamamayan bago pa ba maitatag ang ating bansa. Sila ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Madalas kilala natin sila dahil sa kanilang makukulay na kasuotan at mga nakakamanghang pagtatanghal tuwing pista at mga pagdiriwang. Ngunit, sino nga ba sila? Ito ang kwento ng mga lumad. Noong Disyembre ng 2015 ay binuksan sa publiko ng Pambansang Museo o National Museum of Anthropology ang Lumad Mindanao at Bangsamoro Collection. Layunin nitong mailapit at maipakilala sa publiko ang kultura ng mga lumad at Bangsamoro na nasa Mindanao. Si Jessica Marquines ay isang researcher ng National Museum. Sinamahan niya ang Lumad TV sa Lumad Mindanao at Bangsamoro National Ethnological Collection ng museo. Ipiniliwanag din niya sa amin ang kahalagahan nito sa pangangalaga ng kultura ng mga lumad at Moro. Ang lumad ay mula sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin born from the earth or mula sa lupa. So, inadopt siya ng 15 grupo ng mga hindi Muslim na tubong Mindanao upang ipalahad ang kanilang mga saloobin sa Kongreso noong 1986. At simula noon, sinimula na ding i-adopt ng iba't ibang lumad groups sa Mindanao ang lumad bilang isang political na kategorya sa kanilang grupo. Mula sa munisipyo ng Laak ay pumunta kami sa kanilang komunidad. Sinalubong si Dato Daguhoy ng kanyang kapwa pinuno na si Dato Ronilo Gubato na isang Ancestral Domain Management Officer upang samahan kami sa kanilang komunidad. Nakasakay na ba kayo ng gakit, ma'am? Gakid? Rafting. Doon tayo pero may mabasa kayo. Naglakad kami sa masukal na gubat at nagbalsa sa ilog. Sa kabilang ilog, tumambad sa amin ang isang maliit na komunidad. Nalaman namin na bihira palang maidokumento ang mga dibabawon ng media, kaya natuwa sila sa aming pagdating. Ipinakita nila sa amin ang kanilang mga sinaunang kagamitan, ang kanilang penggan o lilo na iniingatan ngayon ng kanilang baylan na si Dato Ubando Lino. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ng mga lumad ang iba't iba nilang sariling katawagan kung paano nila na-identify ang kanilang mga sarili upang tukuyin ang kanilang mga sarili bilang hiwalay na grupo sa iba pang mga indigenous groups sa Pilipinas.
Ang mga indigenous groups or peoples ng Mindanao na mga lumad ay walang masyado actually pinagkakaiba-iba. Sa mismo palang kinapanirahan nila kung saan magkakalapit sila historically and based sa mga dating mga researches ng mga anthropologists, talagang meron na silang mga ugnayan na nagresulta ito kung paanong may mga parehong paniniwala o mga kaugalian at maging sa mga kasuotan ay halos makikita ang kanilang pagkakapare-pareho. So, ma-identify na lang siguro yung pagkakaiba nila sa kanilang pananamit, sa kanilang gawi, at sa mga sistema, mga paniniwala nila. Ngunit in general, sila ay hindi halos magkakaiba. Isang ritual sa pagtanggap sa mga panauhin ng kanyang ginawa bago kami nagpatuloy sa aming pagdodokumento ng kanilang tribo. Medyo manok pag-apusdan, so medyo man to pagtratal na yung pagkandan, so bari mayo di kanami. Natibo si ini, mga karumahan na ini, si ini, makujapon, yan na nakujapkan mangkadoon. Ang ritual na ito ay paghingi ng pahintulot mula sa mga gabay na espiritu sa pagpasok ng mga panauhin at proteksyon. Ang pagtugtog ng lalaking baylan ng kanilang instrumento na tinatawag na gimbal ay nagsisilbing hudyat upang sumalib ang gabay na espiritu sa babaeng baylan habang sumasayaw. Ang mga baylan ang isa sa mga may pinakamahalagang tungkulin sa tribo ng Dibabawon. Sila ay manghuhula, shaman o manggagamot, tagapag-ugnay ng pisikal at espiritual na mundo sa pamamagitan ng trance o pagsanib at tagapayo ng mga pinuno ng tribo. Hanggang sa modernong panahon, tinitingala pa rin sila sa kanilang komunidad. Dati, ang mga antropologo, nahati sila sa dalawang grupo lamang, ang mga manobo at ang hindi manobo. Ngunit sa paglaon, na-identify na meron silang sa pamamagitan ng iba't ibang mga may akda na merong humigit-kumulang mga 15 na major lumad groups sa Mindanao. Sa gallery na ito, sa Lumad Mindanao Gallery, pinapresent namin ang 13 lumad groups na kabilang sa National Ethnographic Collection ng National Museum. So makikita nyo dito ang iba't ibang mga kagamitan, kasuotan, at mga iba pang kanilang mga tradisyon na patuloy nilang ginagawa mula noon hanggang sa ngayon. Meron kami ditong mahigit kumulang 300 plus na ethnographic collections na karamihan sa mga ito ay ngayon lamang nailabas or naipakita ng National Museum sa lahat ng mga nakaraang mga exhibition. So, sa 300 plus na yon, binubuo siya ng 13 grupo ng mga lumad at kung mapapansin ninyo, pagpapakita namin sa mga ethnographic objects na ito ay hindi by grupo. Sapagkat gusto namin maipakita kung paanong magkakaugnay ang pamumuhay at kung paano ang pamumuhay ng mga lumad hanggang ngayon ay nakakabit pa rin sa kanilang tinubuang lupa o yung mga ancestral domains nila. Dinala nila Dato Dagohoy at Dato Gubaton ang Lumad TV sa isang talon sa bundok na sakop ng sitio Tukan. 10 ang tawag ng mga Dibabawon sa talon. Busay naman ito sa mga Bisaya. Abala ang ibang Dibabawon sa paghahanda sa aming pananghalian sa tabi ng 10. Bago kami magsalo-salo, ay isang ritual ulit ang ginawa ni Dato Ubando para humiling ng patnubay at proteksyon sa espiritu na nagbabantay sa talon. Pinagsaluhan namin ang inihandang manok, palakang batis at tanglad na pinakuluan sa kawayan.
mga pagkain iniluto sa tradisyonal na pamamaraan. Sa pamamagitan ni Mang Boet Robles ay pinakita din nila sa amin kung papaano inihahanda ang lurot. Ang lurot ay isang espesyal na pagkain na inihahanda ng mga dibabawon mula pa noong unang panahon. Kabilang sa mga sangkap nito ay manok, tanlad at iba pang gulay. Ito ay binabaon ng kanilang mga bagani o mandirigma sa kanilang pakikipaglaban. Ang pagkain na ito ay tumatagal ng mahigit 4 na araw. Luto. Ang loto tawag. Kanay manok, lot-lot. Unsa nang lotlok sa inyo ha? Kanang magluto og manok. Kanay kawayan may sudlan. Tambuang. Ang primero ilo na dan ay tangan, mga lamas, sunod, mga manok, o mga lamas dyan, ano na diya, sunod yung manok. Ano na manok, anay mga ibuding diya, tapos ka pa diya mga lamas, ano na diya, ita. Kuantas dahon, ato ang ipasok diri sa baba sa tambuang, buo, tapos pagkauman, ato ang ikuan diri sa kalayo. Ana, may kalayo na diri. Tigaan, aron maluto. Mga pila na sa ka-oras maluto. Dali lang. Ikaw ra, wala. Hindi ra kabot. 25 minutes lang. Ano nito? Ito na. Di na siya masunog. Dili. Tungunana lang yun siya. Ayoko bali-bali. Bali-bali. Maaron nila siya matunog. Inopen namin itong exhibition na ito noong December 2015. Kasabay ito halos noong panahon na may mga pumunta ditong mga bisita na mga lumad representatives mula sa Mindanao. Before actually namin inopen ito noong December 2015, napaunlakan kami ng mga lumad representatives na dumayo dito sa Maynila upang mag-preview ng gallery na ito. Sapagkat layunin ng National Museum na hindi maging one-way lang yung presentation na based lang sa amin, sa mga researches na nabasa namin at napuntahan, kung paano namin i-represent ang kanilang kultura. So nagkaroon kami ng tsansa para makipag-ugnayan sa kanila or makipag-usap at para ma-revalidate yung mga objects na nandito sa gallery na ito. Tinulungan nila kami para palaguin pa yung text o yung nilalaman ng mismong gallery namin. So, nagpapasalamat kami sa mga lumad na nakapunta dito bago pa yung opening. At maging nung nagbukas ang gallery na ito, may mga naimbitahan din kami para makita naman nila kung paanong hanggang ngayon ay pinahalagan pa rin talaga ang kanilang kultura. Ayaw ko po yung tribo-tribo nag-aaway. Saka mahalin natin ang tribo.